Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan og happy Sunday. Karong Domingo ha, unang Domingo sa Kwaresma. Akong sugdan og pangutana. Murag tigmo ba? Familiar mog tigmo? Nagtuo ta nga murag wala pero naa di ay. Usa ni kakamatuoran nga kanunay anaa sa atong kiliran unsa man. Nagtuo ta nga murag wala pero naa di ay. Usa ka kamatuoran nga kanunay anaa sa atong kiliran. Unsay tubag ninyo? Ginoo. Gawa sa Ginoo. Demonyo. Tinuod di. Murag wala pero naa di ay. The reality of temptation and the reality of Satan. Palihog kog ingon sa imong tapad God, ingna nga mutuo kag yawa, ayaw kumpiyansa ha kay basin ma-fall kaniya. Mutuo kag yawa, ayaw kumpiyansa ha kay basin ma-fall kaniya. Mga igsoon, mao ni ang kasagaran mahitabo kon magisgot gani tag Ginoo, daghan ang mudagan palayo. Pero kon tentasyon sa yawa, mudagan ta paduol niya. Tinuodi. Nagtuo ka nga dili ka magduka sulod sa misa. Pero tintalon ka sa yawa o gunghungan ka, katulog diha ayaw paminaw anang pari nga nagmisa. Dayon makatug ka. Nagtuo ka nga dili ka matintal nga magtabi, tintalon ka sa yawa og ingnon ka, ayaw laging paminaw anang paria, kuhita ng imong tapad unya pagtabi mong duha. Dayon ka mong duha magchika-chika na. Tinuodi. Nagtuo ka nga dili ka matintal nga mo-scroll sa imong cellphone samtang nagmisa, sus kay niringman, kay ni chat siya. Dayon kang kuot sa bag o sa imong bulsa, dayon entertain sa cellphone. These are temptations. These are evils manifestations, right? Mao man ni ang buhat sa yawa, kana bang to divert our focus, to divert our attention. Mao na nga ang uban kung dili mahimutang kanang maglihok-lihok ng lingkuranan. Kadugaya ba mahuman aning walis pare? Mao na magawas-gawas ta. We are tempted to divert our attention from the Lord. Mao man ni ang buhat sa tentasyon, mao man ni ang buhat sa yawa. Tinuod nga daghan ang gusto nga makalingkawas og magpalayo sa tentasyon. Apan dili ikalimod nga daghan pod ang gustong magpabilin doon sa tentasyon. Sa binuang pabitaw nga istorya, ayaw dugaya or baka di ko be. Nakahinumdum lang pod ko sa giingon ni Saint Augustine of Hippo, sa wala pa siya ma-convert, wa pa siya ma-converter, wa pa siya mausab. While praying to God, Saint Augustine said, Lord, make me chaste, but not yet. Ginoo, himo akong putli, pero ayaw sa karon. Gusto ang kausaban, pero dili sa karon. Gusto nga mabalaan, pero dili pa karon. Tungod ani makaingon ta, basta paras Ginoo, unya-unya na. Pero kung paras demonyo, karon na. Anong dugayan pa man? Mga igsoon, every day we are confronted with evil, with temptations, because temptations and evil are real. Temptations and evil are everywhere because it is part of our journey. Nagtuo ta nga murag wala, pero naa di ay.
Mga igsoon, wala nagpasabot nga puno ka sa grasyas Ginoo, dili na ka makasinati sa pagtintal sa demonyo. Wa nagpasabot nga sige kag simba dinhi sa CCTN, dili ka matintal. Wa nagpasabot nga sige kag pangulikta, sige kag basa, sige ka og serve. Dili ka matintal, dili ka makasala. Because the more you are closer to the grace of God, the more temptations will come to you. That is the reality. Tanawa kon unsay nahitabo ni Kristo diya sa Ebanghelyo. Si Kristo nga puno sa Espiritu Santo, nagtuo ka nga dadon or giyahan sa Espiritu Santo paduol sa templo. Apan gidala hinuon siya sa kamingawan, o didto gitintal. Makaingon ta nga even God is not exempted in the work of temptations and the devil. Apan makapangutana siguro ta, nganong gidala man pod sa Espiritu Santo si Jesus dito sa kamingawan o dito sa disyerto? Nganong dili man dito sa templo aron magampo? Nganong dito man sa kamingawan o sa disyerto? Kaysa pagkatinuod mga igsoon, ang disyerto o ang kamingawan dili lang lugar sa tentasyon o dautan, apan ang disyerto o kamingawan ana ang usab mahitabo ang panagtagbo. The wilderness or the desert is not just a place of silence. It's not just a place of emptiness, but a place of meeting or a place of encounter with the divine. Kung mauna, tinuod gyud ay ang giingon ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, Kapitulo 5, versikulo 20. Where sin and temptation increase, God's grace and forgiveness abound even more. Pero giun sa man pagbuntog ni Jesus, ang tentasyon sa dautan dito sa kamingawan, angay sab nato ning katunan kay duol ra bata sa tentasyon. Dali ra ta matintal. Dili gyud malikayan pader oy. Makamarites gyud ta, di ba? Mao gyud ni permi na akong madunggan sa kumpisal. Paita gyud pader. Kini akong mga kauban pader. Mulikay unta ko pero naa gyud ni akong mga kauban, matintal gyud kog apil. Mo nang makasagbat na lang sad ko. Mga igsoon, unang punto nga angay natong nikatunan aron malikay ta sa tentasyon ug lihok sa dautan. Una, of course, pag-ampo. Nabuntog ni Jesus ang tentasyon kay siya nag-ampo man og nagpuas sa sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Jesus, before giving himself totally to the world, he first offers his heart totally to the Father. Take note, totally. Wala giingon diha half-heartedly, but totally. Kung dili ta mag-ampo or kung muhunong ta sa pag-ampo, dali gyud ta matintal sa demonyo. Kung dili na ta mag-ampo o dili na ta magtan-aw or mo check ta sa atong konsensya, puro na lang ta trabaho, puro na lang ta negosyo, puro na lang kalibutanon nga mga butang ang naa sa atong mga dughan. Kung pasagdan or biyaan nato ang pag-ampo, sayon ra kaayo ta mahulog sa sala, and we start to keep on doing it because we find it more pleasurable. Diba usahay, di lang ko musimba sa karon kay magbantay ko sa among tindahan. Di sa ko musimba ron kay magbantay ko sa akong anak, way makabantay. Di lang sa ko musimba ron kay uwan, bugnaw. Ikaduha, gibuntog ni Jesus ang tentasyon pinaagi sa gawa sa pag-ampo, pinaagi sa paghimo og penitensya. Ang pagpuasa og paglikay sa pagkaon o sa mga butang nga maghatag og kalipay, paagi kini sa pagdisiplina sa atong lawas og mga tinguha,
Nganong importante man ang pagdisiplina sa kaugalingon, aron unahon ang Dios, aron siya ang mahimo natong prioridad. Whether we like it or not, my dear friends, most of our time, our priority is not God. Moto akong kiingon ganina, adlong Domingo, tuat sa itong tindahan, ang uban siguro, ni uli man si Kuan, mag-reunion may, mo ato mig beach, or magbantay ko sa bisag unsa pa diha. Mga igsoon, mauna nga naa ang sakramento sa penitensya or ang kumpisal, ug mausab ni ang pahinomdom kanato sa unang adlaw sa Kwaresma sa dihang gibadlisan ang atong mga agtang paghinulsol og tuo sa ebanghelyo. Unsa may nahitabo nato after Ash Wednesday? Is it nakatuhop ba to ang pagbadli sa atong agtang or part lang to sa atong mga practices? Paghinulsol kamo og tuo sa ebanghelyo. Mao kini ang Espiritus Kwaresma, that we come home, that we return to the Lord, kay nalayo na tas Ginoo tungod sa tentasyon sa demonyo and eventually nahulog sa pagpakasala. Mao na nga kon mituo ka nga naayawa, ayaw kumpiyansa kay ma-fall unya kaniya. Ikatulo katapusan, hibaw ikanunay ang imong prioridad. Aron malikay ta sa tentasyon, pag-ampo, paghinulsol, himo o penitensya, o ikatulo, know your priorities. Always know your priority. Is it God or other things? Ug mao ni ang Espiritu sa Kwaresma. The season of Lent is inviting us to go home and return to the Lord, for we have sinned. Balik sa Dios kay kita nagkasala. Mao nay gisulti sa atong salmista. Have mercy on us, O Lord, for we have sinned. Mao na nga mga igsoon, pahimusli ang sakramento sa pakikiuli. Ayag hulata ang napulo ka tuig, usa ka dekada or 20 ka tuig, ayag hulata nga magminyo ka or naay pangumpirma, usa ka mangumpisal. Kung gusto gyud kang mudaog batok sa tentasyon o sala, ayaw paghulat. Know your priority. Kay kita sa kanunay nakigbisok, mupili gyud ta, whether we like it or not, mahimong balaan or mahimong kauban sa dautan. Ang tentasyon ug ang sala makaguba sa pamilya, makaguba sa kalibutan. Kung magpadayon sa pagdapig sa dautan, maguba gyud ang atong kinabuhi. Busa mo balik ta sa sukaranan, pag-ampo, hugot nga pag-ampo, penitensya, pag-una or prioridad ang Ginoo. Kung unahon nato ang Dios, mag-ampo ta o magbuhat og penitensya, makita gyud nato ang bunga, kagawasan gikan sa sala o kinabuhi nga tinuod. Amen.